Pwedeng ganun lang yun. Ganun kasimple. Pero yun yung ibig sabihin. Pero ako, wala akong naranasan na, oy, ganito, banatan natin si Esguerra, oy, ganito, ganyan. Wala. Nakita ko yung mga vlog, ayun niya, si Takeru Miyamoto, tsaka si Top One, tsaka yung si Attorney Claire Castro, yan, ganyan. Tsaka kami umpisang na-content yun. In terms of coordination, hanggang dun lang. Tapos, mga iba naman, talagang uminit ang ulo at nagsalita na rin sila na parang bastusan naman daw. Parang ganun yung lumalabas, okay? Hindi, tsaka hindi naman karamihan. Or may mga ilan, paano ba? May mga subscriber, no? Si Christian Esguerra na galing po dun sa galing po sa mga loyalista. Ngayon, dahil nga siyempre nasaktan po doon sa mga sinabi ni Christian Esguerra na it's either tanga or kasabwat ka, yung Pangulo, sa mga nangyayari ngayon, sabi nila, ipaparamdam natin ang lakas natin kay Christian Esguerra. Kaya yan po ang nangyayari, yung pagbaba ng subscribers po. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, Mark, may ilang BBM vlogger na nagmumura at below the belt magsalita kay Christian Esguerra. Yun ang hindi maganda. Huwag makigaya sa maling gawain. Lang yatong si Christian Esguerra. Hindi. Hindi. Kaya nga ho ako, mga kababayan, kahit na dyan sa mga DDS na yan, putragis siya mga yan. Hindi ko dinidirektang murahin niya mga yan. Kahit na ho nakakainit na ng dugo yung mga DDS na yan, sa kabubuhan, hindi ko minumura yung mga yan. Mga kababayan, no? Para sa akin, although, no, sabi ko nga sa inyo, yung mga vlog natin, kolokoy lang po eh. Pero ayokong nagmumura din sa kapwa at ayoko din pong maging ganon yung ating mga vlog po, mga kababayan. Siyempre, alam ko, yung iba sa inyo, lalo na ganitong umaga, meron niyang meron huyang mga katabing mga bata, ayaw naman po natin maringgan tayo no mga ganon. Pero minsan, hindi natin mapigilan. Meron mga pagmura. Pero imposible na makarinig kayo sa akin ng magmura ako or kung ano man yung sabihin na rekta doon sa tao. Miski ang Vice Presidente. No, hindi ko, ako, natatawa na ako doon sa mga isinasagot at mga interview ng Vice Presidente. Pero, kung narinig nyo pa ako na sinabi, tanga talaga tong Vice Presidente na ito. Hindi. Diba? Bobo talaga tong Vice Presidente na ito. Hindi ho, mga kababayan. Kahit na ano pang, ako ho, mga boss Chipamo, sir, is, paano ba? Marunong akong rumespeto ng tao. So, ano ba talaga yung issue dito? Yung tanga at saka kasabwat. Issue ba? At nakikita ko naman sa mga komento, by the way, feel free to comment, wala tayong issue sa pagko-comment niya. Nakita ko sa mga comments sinasabi na nga na hindi naman daw yung pag-criticize kay BBM, yung kinagalit ng mga BBM. Yung option, no, wala kang pupuntahan. Tingin ko yun talaga ang kinagalit ng mga loyalista at saka ng ibang mga vlogger na sumusuporta. Ako, doon sa tanga at doon ako nakapokus eh. No? Hindi ho ako galit, kaya lang labasan mo ako ng ebidensya para mapaniwalaan ko, para makapili ako diyan sa dalawang gusto mong ipagpilitan na tanga or kasabwat ang Pangulo. No? Kapag ka may inilabas ka diyan na sa tingin ko, oo nga mapa-oo mo ko, mapayes ako, pipili ako diyan. Pero sa nakikita ko, wala ho talaga, mga kababayan eh. Sabi ni Aba, yung issue, Christian, yung nahirapan na tayong ipaglaban si Christian. Yun niya po. Supporters, hindi naman daw yun eh. Ang ayaw lang nila ay yung pangiinsulto. Yung pagtatawag kay BBM na tanga o kaya kasabwat. And tulad na wala kang pupuntahan talaga. Parehas negatibo eh. Ano po? Wala kang pupuntahan eh. At kaya naman nating sabihin kung bakit hindi ka makapili doon sa dalawang option niya.
sabi ni Auntie Claire, I think si Auntie Claire nagsabi din ito, di ba, na parang, bakit sasabihin niya kasabot kung wala naman daw siyang pruweba na Ako nagsabi niya na napanood lang sa akin ni Atty. Claire Castro. Hindi nagbuhat bigla ng bangko. Hindi, nasabi ko yun. Kaya lang, yun din po yung sinabi ni Atty. Claire Castro. Bago mo bitawan, yung mga salita na yan, yung mga pagpipilian na yan, bigyan nyo kami o bigyan mo kami ng reason o dahilan kung bakit mo nasabi iyan. No? Yun. Natawa kayo, di ba? kasabot nga si BBM dito. Di ba? So, ngayon, later pag-uusapan natin yung Sandali. Ngayon, ilang araw na? 2 kalahating araw na, mga Boss J. Pamo, sir. May narinig na ba kayong pagpapaliwanag ni Christian Esguerra para doon sa binitawan niyang tanga or kasabwat? Or wala pa din? Ay, so, naku, na-atras ko. O balik. gusto ko magbasa ng mga comments kasi natatawa ako eh. Okay, so tanong ko guys ito. Siguro nagulat ako kasi nga, yung para sa akin kasi it doesn't matter kung sino nagsabi. I think pareho rin na makukuha ang reaction kung kahit vlogger ang nagsabi nun tungkol sa presidente, magagalit din yung mga ibang BBM vloggers. Pero tanong ko, pag nakita Ang tingin ko ho dyan kasi mga kababayan. Let's say, no, DDS vlogger ang nagsabing tanga at bobo tanga at kasabwat si Presidente Marcos. No? Wala lang. Kasi ang tingin ko kung bakit talagang nagalit. Akala kasi nung iba talaga na kahit papaano si Christian Esguerra nasa gitna lang, talagang hindi makakapagsalita ng ganon. Kung meron man siyang kritisismo, bibitawan niya yung mga salitang tanga at kasabwat, meron siyang mga dahilan kung bakit niya nasabihin o meron siyang kaakibat na susuporta doon sa sinasabi niyang yon, no? At saka yung iba talagang nakasubscribe doon, nagulat, putragis na yan. Nakasubscribe kami sa iyo, tapos ganyan, bibirahin mo, ganyan mo birahin yung Pangulo. Meron pong mga nagkikriticize, ako po, mga kababayan. Minsan sinasabi ko dito, naiinis na ako dito kay Bongbong Marcos na ating Pangulo. Nabubisit ako. Kasi ang hina-hina, ayaw pang banatan maigi itong mga DDS na ito. Yung mga ganun po. Meron tayo, kaparte po ng gobyerno, ombudsman, nasasabi natin, bakit ganon? Kakasuhan si Martin Romualdez nang ang gagamitin yung 14 na marites o yung 18 marites. Ngayon, nagkakagulo na, kasama si Gutesa. Ngayon, ano na mangyayari dyan? Di po ba? Pero walang nagagalit sa atin, mga Boss J. Pamo, sir. Kasi, tama lang na. Kumbaga, sakto lang tayo eh. Ano po? Tsaka, merong pinagbabasihan. Karamihan. O kagaya, pag sinabi ko, si John Vic Remulla, ito, nagpa-press con na naman. Ano po yan? Gobyerno po yan. Nagpa-press con na naman. Tapos wala na namang ibibigay na resulta sa atin. Yung iba, uma-agree pa ho, mga kababayan. Yung kay Christian Esguerra, madami dito kapag kayong video ni Christian Esguerra yung ginagamit ko. Ay, nakapalo ako dyan. Ay, ganito, ganyan. Magaling po yan. Tapos, mga loyalista, tapos biglang maririnig nila tanga o kaya kasabwat ang presidente. Kaya talagang pumutok yung bulkan, mga kababayan. Ito mo kasi yung mga DDS naman, di ba, yung mga trolls, Sabi ni Eduardo Onopre, kaming mga Esconian susuporta kami sa ating mahal na PBBM at sasang-ayon kami sa pagsasama ng pink at pulahan. O ako din po, talagang sang-ayon po ako dyan. Walang neutral in the end, mamimili ka talaga. Sabi ni Deja Vu. Kaya ako, di na rin manonood sa live ni Esguerra. Ayan. Sabi ni Courtney Kevin Dio Caresa, hi Mark Ramos, maybe late but nakahabol pa rin from Subic Bay. Ayan. Hindi pa naman tayo tapos, no? Paumpisa pa lang. Just watching if Kristan, if he will defend him. Ano mo ngayon, di ba? Ilang beses tinawag si BBM na bangag.
na ilang paulit-ulit na bangag, weak leader, ganyan. Grabe, Ayun. Katatawag nila ng weak leader kay Pangulong Bongbong Marcos, yung tatay nila nandoon sa Oblo, mga boss chief mo sir. Yung taong nagsabi, ay si Bongbong Marcos, bangag yan. No? Si Bongbong Marcos, weak yan. Ayun, laglag ang tuka doon sa kulungan. pag-iinsulto, pati kay si Duterte, ininsulto si BBM, pati si Sara Duterte nga, binantaan ang buhay ni BBM, di ba? Ang pamilya niya. Yun, malala yun eh. Di ba? Kumpara sa tanga, malala yun eh. Di ba? Kasi umasa na din po yung mga yung mga loyalista at yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos na kahit papaano hindi ganun kabastos o hindi ganun kabigat yung mga bibitawan niyang salita kay Pangulo eh. Yun din ho yun mga kababayan. Nabigla sila. Oh, putragis na to. Sinubscribe ko pa to. Pinapanood ko pa to. Tapos ganun din pala. Eh syempre po, yung mga mga loyalista, mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, lagi ho yang nakapokus sa mga programa ni Pangulo. Lagi po yang nakapokus doon sa mga ginagawang pagsugpo sa nakawan sa Pilipinas po. Di ba? Tapos ganun yung maririnig nila. Sabi ni Ma'am Len de los Santos, wala namang kulay kay PBBM, kaya susuporta ako basta maganda at para sa taong bayan. O, correct yun, no? Ma'am Len de los Santos. So, kaya, hindi ko mag-gets yung yung reaction siguro. Kasi nga, I would assume it's because maybe nga, Medyo ito na yung sinasabi ninyo na medyo pinapalabnaw niya yung sitwasyon. Ano po? Hindi, ako, ewan ko kung may mag-a-agree sa akin, mga kababayan, press 1 na lang kayo kung mag-a-agree kayo. Yung mga loyalista at sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at nakasuporta sa gobyerno, nagtiwala na din na hindi ganun babanat, no? At hindi gagamit ng mga ganung words si Christian Esguerra. Kaya nung narinig nila na ganun, mga boss chief mo sir, nagulat talaga sila. Talaga, tragis na yan. Tiwala pa naman ako dito. Tapos biglang ganun yung maririnig natin na mga komento. Tapos ang sabi pa, tanga o kaya kasabwat. Doon medyo talagang na mga kababayan. Kaya big deal po. Pero kung ang magsasabi niyan, si Sara Duterte, yung mga DDS, mga vlogger doon sa kabila, wala, okay lang yan, sanay na no? Kumbaga, nahulog na din ang loob ng mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nasaktan din yan, no? Hindi, tingin, sino po dito yung mga nasaktan? Kaya napa-unsubscribe kay Christian Esguerra. Di ba? Kasi tiwala na. Madami dito nagsasabi, pinapanood ko yan, si Sir Christian, ganito, ganyan. Tapos magugulat sila, ganun yung sinabi. Doon, nasaktan. At hindi nila inaakala, naglalabas yung ganoong mga salita kay Esguerra. Si Ma'am Bibeng, nandyan. Walang problema kung hihingi na lang siya ng paumanhin. Di ba po, Sir Mark? Tingin ko kung yun yung una niyang ginawa, na hindi tingin ko hindi magsosorry kasi dati pa lang ho mga kababayan merong na akong naririnig na pasundot-sundot na hindi niya nga talaga hindi siya more on Presidente Marcos nandoon niya nananalaytay yung yung talo sila nung panahon ng 2022 election at mananatiling may galit kay Pangulong. Yun. Pwedeng mali ako, pwedeng tama din po ako mga kababayan. Pero yung mag-sorry, tingin ko hindi. Kasi ang sumunod, ayun. Sumunod. Para ho sa ibang mga kapwa natin, mga vlogger, pakiramdam nila, parang ipinagmalaki na, journalist ako, ganito, ganyan. Which is ako, journalist, okay. Hindi ako nangarap na maging journalist mga kababayan. Kaya ibang-iba po, no? Lagi kong sinasabi, hindi po ako journalist. Lagi kong sinasabi na yung mga journalist, yung mga
Nandiyan po sa lugar na iyan, sila yung mismong pumupunta sa mga lugar para tingnan yung mga balita at ibalita po sa inyo. Tayo, taga-komento lang sa mga nangyayari, mga kababayan. Uy, naku, ang bilis naman nun. Salamat po, Ma'am Mariga Ramon. Tama ba, Marige? Mariega Ramon. Oh, salamat po sa inyong super sticker. Tuloy, nasa na? Nakita natin na siguro akala nga ng mga BBM vloggers parang hindi yan manggagaling, hindi yan kagasabi ni Christian. At bakit niya nilalabas? Yun, napunto. 'Di ba? Napunto na hindi expect ng mga loyalista, ng mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos na manggagaling yon kay Christian Esguerra. Kung sakali kung medyo gumamit ng mga word na tama, tingin ko hindi naman manggagalaiti yung mga yan. Yun.